Dakilang Diyos, aming Ama, hinihiling po namin ang kapangyarihan mo ang kumilos sa aming mga puso. Maghari nawa ang iyong banal na espiritu na siyang aming sundin sa aming sa araw na ito, sa lahat ng oras, sa lahat ng minutong darating pa. Ama, tulungan mo po kami na sumunod sa iyo at sa iyong banal na espiritu. Ang kapangyarihan, ang kakayanan, ang pagmamahal, at lahat ng kakailanganin namin ay pinagkaloob mo na. Hinihiling lang po namin, Ama, na ito talaga ay makita namin, paniwalaan namin, pagtiwalaan namin sa aming buhay. Kayo ang aming lakas, kayo ang aming buhay, kayo ang aming kapangyarihan, at kayo po ang aming kaligtasan. Sa inyo ang aming buhay at ipinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo. Higit sa lahat sa oras na ito, puspusin mo po kami ng iyong spirito at inihahandog po namin ang aming mga sarili sa iyo dahil ito ang pagsambang ninanais mo. Hindi mo kailangan ng kahit anong material na bagay dito sa mundo, kundi ang puso namin na ikaw lang ang tanging nakakabasa. Kaya't Ama, pakaingatan mo po ang aming mga puso, tulungan mo kami na ikaw ang laman nito, ikaw ang palaging inaalala nito, ikaw ang minamahal nito kasama ng iyong anak, at pati na nagmamahal sa aming kapwa. Dahil hindi ka namin nakikita at sabi mo, sinungaling kami kung hindi namin mamahalin ang aming kapwa, sasabihin naming mahal ka namin. Tulungan mo po kami, Ama, sa mga kakayanang kaloob mo na hindi mabilang. Sa espiritual na kalakasan meron kami na hindi kayang unawain ng mga puso namin. Pero, Ama, andyan ka po at palagi ang binubuksan, pinalalawak ang aming mga isip para maunawaan ito. Sa oras na ito, muli po kaming lalapit, luluhod po kami sa iyong harapan at hihingi ng tulong na sa aming mga maririnig, maghari ang iyong salita sa aming tenga, marinig namin ang iyong mga munting tinig, ang karunungan at kaalaman na kaloob mo ang aming makita sa aming mga babasahin at tulungan mo po kami na maunawaan ito hanggang sa maipamuhay namin ito. Alagaan at bantayan mo po ang aming mga puso. Kayo po ang magtanim nito at kung maaari, itusok mo sa aming mga puso ang aming maririnig mula sa iyo. Gamitin mo rin po ako bilang kasangkapan para ipahatid ang balitang ito sa aming lahat. Pagpalain mo po ako ng tamang pananalita, tamang nararapat na salita ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Sa gayon, maunawaan namin ito dahil sa tulong mo at sa kapangyarihan na meron kami through the Spirit na kaloob mo. Salamat, salamat po, Ama. Bantayan mo po kami habang kami nakikinig. Sa iyo po kami humingi ng tulong at magtiwala. Salamat, salamat po aming Ama. Papuri, pasasalamat at pagsamba mula sa iyong mga anak. Pag-isahin mo po ang pamilyang ito na ikaw lang at wala po kaming ibang sasambahin at paglilingkuran sa buong buhay namin hanggang sa huling hininga namin, kundi ikaw lamang. Kasama ng iyong anak, nagpapasalamat po kami sa inyong dalawa sa kabutihan at walang hanggang pagmamahal niyo sa amin at pagpapatawad sa mga kakulangan namin. Salamat, salamat po Ama, purihin ka ng lahat ng iyong nilikha. Sa ngalan ni Heso Kristo, Amen. Ayan, so good morning again. Pwede ko ba silang makita muna? Tulungan niyo rin po ako magdasal na kahit papaano, kahit 1/3 lang ng ganda ng pagkakaturo ni Kuya Sian, nitong restorationism. Restorationism ay maipahatid natin sa atin, sa ating mga puso.
Sa Tagalog daw sabi ang alam ko lang yung restoration, sa Tagalog, pagpapanumbalik. So, yung isem, alam ko na mamaya mababanggit natin kung anong meaning niyan. Okay? Okay. So, may tanong ako sa inyo bago ang lahat. Nakakita na ba kayo ng lumang-lumang sasakyan? Alam ko dito sa Pilipinas, lahat siguro tayo nakakita na dahil ah, daming mga lumang sasakyan sa atin na maging sa kalsada, tumatakbo pa rin hanggang ngayon. So, lahat tayo nakakita na at alam natin kung sobrang luma na ng sasakyan at hindi na talaga umaandar, saan napupunta ang sasakyan? Sa junk shop. So, sa junk shop, napupunta do'n. Pero yung mga hindi pa masyadong luma at puwede pang gamitin, yung iba binebenta, yung mga second hand meron nga tayong mga second hand cars na available sa mga market at talaga namang may mga bumibili pa rin nun. Pero kalaunan, sa katagalan ng panahon, ano nangyayari sa lahat ng sasakyan? Pupunta ng junk junk junkyard. At yung iba, china-chop-chop na lang yon hanggang sa yung mga parts ibebenta, 'di ba, gano'n ang nangyayari. Pero yun ay pagkaraan ng maraming taon, yung talagang lumang-lumang kotse ay napupunta sa junkyard. Pero may mga ilang tao na masyado silang fanatic ng mga luxury cars, yung mga vintage cars at alam nila kung ang sasakyan kahit luma, alam nila na puwedeng ma-restore, 'no? So, binibili nila 'yon, dahil alam nila kung gaano kahalaga yung ang tinitingnan nila do'n o ang nakikita nila do'n sa kotse na 'yon o sasakyan na 'yon ay yung hindi yung kalagayan ngayon na luma na, kundi kung ano talaga yung ganda noon, nung sasakyan na 'yon, noong una pa man. So yun yung nakikita nila sa mga gano'ng sasakyan kaya binibili nila ito. Ah, ma Sila ay merong naglalaan ng sapat na halaga para bilhin ito at alam naman natin yung mga sasakyan kapag nire-repair, minsan kahit may nailalagay sila diyan na hindi hindi akma dun sa or hindi original na parts, 'di ba, ng sasakyan na may nailalagay o inilalagay para makatipid kahit na na lang, medyo diniretso na ni Ninang, eh, ano? Hindi na kung Nissan 'yan, ang parts niyan dapat original Japan, 'di ba? Pero nilalagay nila, hindi na original, China na lang daw sabi ni Ninang Leng. So, may mga gano'ng nailalagay. Pero itong mga 'to, yung mga enthusiast or yung mga talagang sanay na sanay at gusto nila may mga sasakyan na talagang may mga tao pala na talaga ako nadi-distract sa aking kanina pa 'to, eh. Sorry, tulungan ako ni ama na 'wag ma-distract ng kahit ano. So, yung mga taong ito talagang naglalagay nagsu-spend sila ng oras para maghanap ng mga gano'ng sasakyan. Talagang, ah, naglalaan sila ng kanilang pera kasama sa ikino-consider 'yan kapag nagre-restore ng sasakyan na mamahalin, 'di ba? At talagang ginagastusan nila 'yan. Yung mga alam naman natin yung mga lumang sasakyan minsan nabunggo kaya nagkakaroon ng UP, nade-dent siya o nayuyupi, tapos kinakalawang, so aalisin yung mga kalawang hanggang sa ibabalik nila talaga sa dating ganda yung yung pinapangarap nila o nakita nilang sasakyan.
nag-search ako kaso hindi ko makita ngayon. Yung Mercedes-Benz, yung mga Ferrari, yung mga Lamborghini, yung mga ganyan. Yung box kasama rin. Okay, pwede pa. Nadidistract ako pati itong computer. Anyway, yan. So may mga sasakyan na ganyan na kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay restorationism. So parang ganon. Alam natin na ang Kristiyano, ang Kristyanismo ngayon, hindi na ito yung original na ganda. Kaya gusto natin na maibalik yon. Yun yung gusto natin na maibalik sa dating kaluwalhatian ang Kristyanismo or dito kahit man sa ating sarili at sa mga kapatiran natin. So ang idea pagpapanumbalik, restoration. Yun yung gusto nating at ang title natin para sa araw na to restorationism. Chinek ko yung restoration sa dictionary at ang nakita ko merong breakdown dito na ang restoration comes from the word or yung pagpapanumbalik comes from the root word balik. Balik, which means to return or to bring back. So, nilagyan ng prefix na pagpa at saka ng suffix or infix na dito. Alam ko kasi pag sa huli, naalala ko nun sa English natin, suffix, di ba? Ngayon infix, yung nilagdagan ng pagpa at saka numbalik, it indicates action of restoring or bringing something back to its original state. Yun yung pagpapanumbalik. Talagang may kilos na gagawin o action na gagawin para maibalik ang isang bagay na nasira o naluma sa original nitong estado. So yun yung restoration. Title natin again, restorationism. Ganito, alam natin sa paglipas ng panahon sa mga nagbasa ng history ng Kristyanismo, talagang tulad ng mga nalulumang sasakyan na kinalawang, na yupi dahil sa aksidente, maraming bagay sa Kristyanismo ang hindi na rin orihinal at hindi na gumagana kung paano orihinal ito dapat gumana. Di ba? Parang kotse nga. Na ibang piraso ng bahagi, iba-iba na yung nilalagay. Ganon din sa ating, kung sa kotse ganon din sa Kristyanismo. Maraming aral, maraming tao ang nalihis na sa tamang aral. Di ba? At dahil dito, kailangan natin maipanumbalik ito. Tutulungan tayo ng Diyos. Kaya ang restorationism ay isang kilusan o movement ng mga Kristiyano sa loob ng Kristyanismo to na ang layunin, ibalik ang tunay na Kristyanismo. Ibalik ang Kristyanismo sa original nitong kaluwalhatian, katulad ng Mercedes kung Mercedes, maibalik sa original na itsura niya. Okay? So, ang gusto natin, kung babalik man natin ang Kristyanismo, may tatlong bagay. Ito ay dapat biblical, ito ay dapat apostolic, at ito ay dapat na katulad ng first century church. So, biblical, anong ibig sabihin na gusto nating maging biblical? Ibig sabihin, yung pagkaunawa natin o pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, ang batayan ay Biblia. Apostolic, meaning, or nangangahulugan nito na kaparehong Kristyanismo noon panahon ng mga apostol. So, biblical, apostolic, at kung yung first century naman,
gusto natin na pag binalikan natin yung first century church, that was 2,000, pag bumalik tayo ng 2,000 years ago, yun yung, ah, pwede po ba mag-settle down na tayo? Okay, anyway, so ngayon nasa 21st century tayo ngayon. So kung babalik tayo ng 2,000 years, ang isang century ay 100 years. So nasa 21st century tayo ngayon. Okay lang nabalikan natin yung nakalipas na 20 centuries. So yung tatlo na yon, biblical, apostolic, at saka katulad ng first century church, yung restoration na gusto nating magawa. As much as we can, gusto natin na ang paniniwala natin ay katulad ng paniniwala ng mga apostol. Yan ang ibig sabihin ng restorationism. As much as we can, yung paniniwala natin ay katulad ng paniniwala ng mga apostol. Hanggat maaari or as much as we can, gusto natin na ang pagsunod natin ay ayon sa orihinal na mga turo o aral ng ating Panginoong Hesukristo. At as much as we can, nais nating maipamuhay ang pananampalatayang minsang ipinagkaloob sa mga saints. Ang ideya, kasi paglipas ng maraming panahon, na baga sa kotse, punong-puno na ito ng kalawang at punong-puno na ito ng alikabok, kailangan linisin at ibalik, di ba? Para nang sa gayon, maibalik muli ang ganda. So, yun na ang ating gustong pag-usapan ngayon. Alam naman natin na hindi na bago ang pagkakaroon ng restoration or restorationism. No? Dahil pag nagbasa ka ng mga history ng mga churches, marami kayong makikita dyan. Kaya sinerch ko na dyan yung si Campbell, maraming ginawang movement yung mga sa panahon niya. Isa siya sa kilala na tinry mag-restore. Na. Pero tayo, ang gusto nating basahin ay yung napakagandang halimbawa ng restoration na nasa Biblia. Pero bago yan, punta muna tayo sa Deuteronomy chapter 5. Sa Deuteronomy chapter 5, verse 6. Diyan ka na, anak? Nandiyan ba yung Davao family natin? Wala? Ito. Okay, so sa Deuteronomy chapter 5, verse 6, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalayas sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 7 yon. And 8, huwag kang gagawa ng Diyos ang imahen ng anumang nilalang sa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. So, ano yung binabasa natin? Ano ang sinabi dyan? Nagpakilala ang Diyos. At alam natin kahit sa Ten Commandments o sa Exodus mababasa rin natin yan. Pero may reason si Kuya Sian. Bakit niya inunang basahin sa Deuteronomy yan? Mamaya malalaman natin yung reason. So, unang ginawa ng Diyos, pinakilala niya ang kanyang sarili at nilinaw niya kung ano ang ginawa niya. Ano yung sabi diyan sa verse 6? Ako ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ganun niya ipinakilala ang kanyang sarili. Nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Di ba? Napakalinaw. Nilinaw niya yan na siya ang Diyos. Ako ang nagpalaya sa inyo sa pagkaalipin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At
nilinaw niya kung anong ginawa niya, yung unang bagay na ginawa niya para ipakilala ang kanyang sarili. Ano raw siya? Siya yung naglabas sa kanila sa Egypt. Kaya ako si Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, iyon ang kanyang unang sinabi para makilala siya ng mga tao. Sinabi niya rin after nun, meron siyang mga ipinagbawal. Ano yung mga pinagbawal sa binasa natin? Babalikan natin yung binasa natin. Sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano pa? 3 bagay yan o hindi lang? Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahen ng anumang nilalang sa langit. Kasi doon sa Egypt, maraming mga goddess na mga Diyos-Diyosan na na mga birds, di ba? Yung mga ganon. So, mga at nasa lupa, nasa langit, nasa tubig para sambahin. Huwag sumamba sa ibang Diyos o huwag gumawa ng ibang Diyos para sambahin. At higit sa lahat, verse 9, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin. Ang reason, bakit? Sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yung English na mapanibughuin ay jealous God, no? Jealous God, minsan, ang jealous kasi, kadalasan, ang interpretation or pakahulugan ng mga tao sa salitang jealous, ay nagseselos lang, negatibo, no? Pero merong dalawang side ang jealous, no? Isang positive at isang negative. Pwede rin siyang yung pagiging seloso na kung saan katulad ng ayaw mo ng ang iyong anak, ayaw mo na ang iyong anak naging close sa kapitbahay mo at ang tawag niya na pumunta na siya doon na siya tumira, ang tawag niya doon sa kapitbahay mo, mama at papa, di ba? Ayaw mo 'yon. 'Yun yung positive side, no? Kung saan pinoproteksyonan mo ang iyong anak. Sa'yo 'yun, anak mo 'yun, no? Hindi dapat na ibang tao ang tatawagin nilang mama at papa, di ba? 'Yun yung positive side nun. Hindi ang negative side, pinagseselos ka sa anak mo, pagiging bata niya, sana bata na rin ako tulad ng anak ko. Hindi gano'n ano, 'yun yung or yung selos na kung saan ang meaning natin ay envy, naiinggit ka sa kung ano ang meron ng iba, gusto mo magkaroon ka na rin kaya ginagawa mo na lahat ng bagay para magawa mo 'yun kahit hindi na tama, 'di ba? So 'yun yung positive and negative side ng pagiging jealous. Pero si God, malinaw, no? Na gusto niya, exclusive siya sa atin. Na tayo yung anak niya, kinikilala natin siya bilang ama, at ayaw niya na maging na ang ibang Diyos ang ating tatawaging ama, sa madaling salita. So, kaya kaya napakaigpit, no? Sinabi niya, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, huwag kayong gumawa ng mga idolo, at huwag kayong sasamba o luluhod sa mga yon, no? Dahil sa Egypt nga, alam niya kasi yung pupuntahan nilang lugar, no? Eh talagang maraming ganon. Ma-open, ma-expose sila sa ganon. So, pero hindi lang naman siya nag-utos o hindi naman siya nagbawal na huwag kang sasamba, huwag kang wala ka dapat ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan at huwag mong yuyukuran o sasambahin yung mga gagawin mong Diyos-Diyosan. Ang sabi niya, dun sa ating binasa, balikan natin. Deuteronomy 8. Yan, tama lang yun, anak. Dahil siya ay mapanibughoing Diyos, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Kasalanan, masasabi yung yumuko ka doon sa ginawa mong Diyos-Diyosan, ano? And then, tuloy, anak. Ngunit, tingnan niyo po yan, basahin natin yung verse 10 at namnamin natin ng husto. No? Hindi lang siya nagbibigay ng threat or warning dun sa verse 9 na nabasa natin kanina. Pero kasi, napakaganda nitong verse 10, tingnan nyo. Ngunit, ipinadarama ko ang aking pag-ibig
at pagkalinga. Di ba? Imagine, mahal ka ng Diyos, aalagaan ka ng Diyos, at hindi lang sa'yo, ilan, sa libo-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking kautusan. So kung may warning at meron siyang pagbabawal na sinasabi, meron din naman siyang pangako. Mas higit doon sa pagbabawal na sinabi niya na wag kang wala ka dapat ibang Diyos kundi ako. Wag kang gagawa ng anumang nakita mo sa langit, nakita mo sa lupa, sa tubig, na gagawin mong Diyos-Diyosan, tapos wag kang yuyuko doon. Dahil ako nga ay mapanibuguin, ang gusto ko, ikaw at ako, close. Meron tayong relasyon na malapit. At ayaw ko na pupunta ka sa kapitbahay ko para, ay seryoso ang Diyos dyan. Kaya niya sinabi na ang sabi, doon sa verse 9 ulit, balik mo anak, sa verse 9, di ba? Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak. Imagine niyo po, kung ikaw ay magulang at hindi mo na ipakilala ang ama mo sa iyong anak, hanggang kailan, hanggang ilang, di ba? Pero ikatlo o ikaapat na saling lahi, pero pag minahal mo ang Diyos sa verse 10, tingnan mo, di ba? Anak, balik sa verse 10, sorry naman kasi ikaw yung nandyan. Ngunit, ipadarama ko ang aking pag-ibig sa pagkalinga sa libu-libong saling lahi. Tapos ba, gaano karami yung libu-libong lahi? Kaya lang, seryoso yung pag-warning niya na kung hindi mo ipakikilala at hindi mo ituturo sa anak mo na iisa lang ang Diyos, wala nang iba, at yun ay ang tinatawag nating Amang Yahweh, at hindi ka dapat gumawa ng Diyos-Diyosan. Alam naman natin, magaling tayong maggawa ng Diyos-Diyosan. Nakaka-relate pa kayo dyan. Yung mga anak natin, kung minsan, hiningi natin sa Diyos, ama ko, pagkaloob mo sa akin ng anak ko. In the end, yung anak na ang priority, hindi ko sinasabi yung baby siyempre si Jana, kung nandyan man si Jana, hindi ko kayo nakikita dyan, ano. Pero, baby, hindi talaga niyan kaya, walang kakayanan yan. Pero still, priority mo pa rin si ama dahil hindi mo mapapalaki ang anak mo o mabubuhay ang anak mo without the help of God. So, napalayo ako. Gusto kong sabihin sa atin, kung matindi man ang warning niya, paparusahan niya kayo, kung hindi niyo maipapakilala ang Diyos o hindi niyo ituturo na sumunod sa Diyos, yung sa anak niyo, hindi niyo to maituro, matindi rin naman kung minahal niyo ang Diyos, pinakilala niyo ang Diyos, hindi kayo humiwalay sa Diyos, sinunod niyo ang kanyang inuutos, matindi rin naman ang pangako niya. Di ba? Libong lahi. Pag kinompute ko nga yung lahi mula noon sa Genesis hanggang ngayon, wala pang libong lahi. So, gaano kalawak na hindi natin kayang unawain ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? So, yun. Ang Diyos ay, ito naman sa mga Israel, alam niyo po ba na hindi naman sila pinilit ng Diyos? Nasambahin niyo yung pinorse na. Inutos niya yon. Nasa sa kanila kung susunod sila. Ako ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Sambahin niyo. Ako ang Diyos na nagmahal sa inyo. Ako ang Diyos na lumikha sa inyo at huwag na kayong tumingin sa ibang Diyos. Ako ang nag-iingat sa inyo at nagmamahal sa inyo at magmamahal sa inyo. Pangako ko yan kung mamahalin niyo rin ako. Pero nasa sa iyo ang desisyon, nasa kanila. Pwede silang sumamba sa ibang Diyos at alam ng Diyos na maaari, kaya nagwa-warning pa ang Diyos bago pa sila pumunta doon. Sinasabi niya na ito, no? Bago pa sila makarating doon sa lugar na alam niya na pwedeng matukso ang mga tao na tumingin o lumipat o sumamba sa ibang Diyos, gumawa ng sariling Diyos. Kaya't nagwa-warning siya. Hindi siya namimilit. Pero nagbibigay siya ng boundaries. No? At
ikaw ang magdedesisyon dahil hindi kanya ginawang robot. Alam nyo yan, no? Na anuman ang ginagawa nyong desisyon sa buhay, kayo yan. Sinabihan, nakikinig kayo sa Diyos, sinasabihan kayo na mahalin nyo ako, pero kayo pa rin ang magdedesisyon. Kaya nga tayo ngayon nasasabi natin na kaya natin minamahal ang Diyos dahil una kong naramdaman na minahal niya ako. Di ba? So, ito, baka tayo 100% ayaw ng God ng gusto niya kahit 99% lang. Hindi. Gusto niya 100% sa kanya ka. Na ayaw niya na isi-share ka sa ibang Diyos-Diyosan. No? Ganyan katindi yung verse na ating binasa. Ngayon, yun yung ginamit niyang yun yung ginamit niyang word. Nagsiselos siya. No? Ayaw niya na hindi ito dahil sa naiinggit siya, kundi ayaw niya na masira ang relasyon mo sa kanya o mapalayo ka sa kanya. Yun yung pinoproteksyonan niya. Yun yung, kaya niya sinasabing siya ay jealous God. Okay? So, yun yung ating, sa pupuntahan nilang lugar kasi, napakaraming Diyos-Diyosan dyan. At alam natin, over the time, ang mga Israelites ay natuksong sumamba sa mga Diyos. Sa mga nagbasa ng Bible, nakita natin, meron silang Diyos-Diyosan na si Baal, meron dyan si Asherah, meron dyan si Molech, na kung saan, alam natin na si Molech, doon inaalay yung mga bata, yung mga anak nila, pinapatay para gaano katinding pang-brainwash kaya ang ginawa nito or gaano katinding pangako kaya ang ginawa nitong Diyos na tong si Molech at to the point na ialay mo ang anak mo para ihandog sa kanya, patayin mo yung anak mo para ihandog sa kanya. Sino nanay o tatay ang na ganun katindi yung, di ba? Naiisip ko lang kung gaano katindi itong Diyos-Diyosa na to na si Molech. Si Asherah naman, alam natin si Asherah, siya yung napakarami, naalala niyo sa study of Revelation natin at saka Ezekiel, yung napakaraming Diyos, yung mga dede na goddess of fertility, babae ito. At ang sabi nga ni Kuya siya na ano rin ako na, yung mga ordinaryong tao, parang hindi masyadong sumasamba sa kanya. Pero yung mga king, kung saan namumuno sa buong kaharian niya, na alam natin, pag ikaw ang king, ikaw ang sinusunod ng lahat, di ba? Yung malapit sa puso ng mga king, itong Diyos-Diyosa na si Asherah. Di ba? Na kasi siya pala yung nanay ng mga, ayon sa kanila, according to them, yung mga naniniwala kay Asherah, maraming anak na 70 Diyos-Diyosan daw ang naging anak nito na sinasamba ng mga tao. Pero mas matindi raw ang relasyon ni Asherah, ang mga king sobrang lapit kay Asherah at talagang mga kings ay nabe-brainwash ni Asherah. So, titingnan natin yung mga titingnan natin sa Biblia at alam natin ang susunod na verse natin, J.A. Anong verse meron tayo, anak? Sa 2 Kings. Ito yung number 1 na promotor ng mga ganitong klaseng pagsamba kay Asherah, kay Molech, kay sino-sino pa, si Baal. So, alam kong familiar kayo sa kwento ni Manasseh. So, siya yung nag-promote ng talagang mga ganyang practices, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pangalan niya ay Manasseh at ayon sa mga nagbasa ng Biblia, he is the most evil king of Judah. At siya rin yung pinakamahabang nagstay as king. 55 years kasi siyang naging king, no? Kaya basahin natin sa 1 Kings chapter, sorry naman, 2 Kings. Okay, 2 Kings, sama yan. Salamat sa paalala. Pasensya na. Sabi rito, sa 2 Kings 21, si Manasseh ay 12 taong gulang nang maging hari
ng Juda. So napakabata. Alam niyo naman siguro si Cedric, ilang taon ka na? Oh, ayan. Imagine maging hari si Cedric. 'Di ba? Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng sino yung tinularan niya? Mga gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Itinayo niya, so mga taga-ibang bansa ang kanyang tinularan, itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol. Tingnan niyo po itong verse 3 ha. Itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinag-iba ng kanyang ama na ang pangalan ay si Hezekias. Alam natin ang kwento kailan lang ni Hezekias, no? Siya yung nagdasal, gusto pa ng nanghingi ng dagdag buhay, haba ng buhay, pinagbigyan ng 15 years, at doon niya naging anak niyan si Manasseh, sa tingin ko. Ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali. Si Manasseh, so ang tatay niya, alam natin ang kwento, hindi na natin pupuntahan, pero napakabuting hari ng kanyang tatay. Mabuting anak ng Diyos ang kanyang tatay. At siya nga yung nagligtas sa buong kaharian niya, 'di ba? Ilan ng 185,000 sa pakikipaglaban sa mga Assyrians, tinalo niya ang mga Assyrians dahil nagdasal siya sa Diyos, nanghingi siya ng tulong sa Diyos at sumunod siya sa Diyos. Kaya napagtagumpayan niya ang kanyang mga kalaban. Pero ang anak niya, ito ang kanyang anak, yung mga dambana na pinatanggal, giniba ng kanyang tatay para ano yung mga dambana na yon? Yun yung mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Pinagiba ng tatay niya. Pero anong ginawa niya sa verse 3? Itinayo niyang muli yung mga dambana na yon na pinagiba ng tatay niya. Ano pa? Ipinagpagawa pa niya ng altar. Sino? Si Baal. At ng sino? Rebulto ni Asherah. Rebulto na sa napakaraming boobs. Naalala niyo yon? So, grabe, di ba? Yan yung ginagawa niya. At tulad ng ginawa ni Haring Ahab. Kilala niyo naman si Haring Ahab, asawa ni Jezebel o Jezesmel, di ba? Na kinain ng ibon ang kanilang mga bangkay. Di ba? Sumamba rin si Manasseh sa mga bituin sa langit at ano pa. Verse 4, anak. Mayroon pa tayo? Nagpagawa siya ng maraming altar saan? Sa templo sa Jerusalem. Alam niyo kung ano ng templo sa Jerusalem? Yan yung pinangarap ng Diyos na kung saan. Alam naman natin na si Solomon, siya talaga ginayak ng kanyang tatay na si David ang pagpapatayo ng templo. Si Solomon yung nakapagpatayo. At dahil sa napakaganda ng pagkakaintindi ni David sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, no? Kaya ginayak niya yon, pinatayo ng anak niya, at dahil gusto niya yon, pangarap ng Diyos na siya ay doon sambahin. Imagine niyo po, sa templo, isang bagay na yung mga tao ay, halimbawa parang ito, sa tapat natin, nagpagawa ng simbahan o altar para kay Asherah, kay Baal, kay Molech. Pero ibang klase rin, ibang bagay rin yung dito mismo inilagay yung rebulto ni Asherah, rebulto ni Molech at saka ni Baal, at sasabihin, ganito na tayo sumamba ngayon. Diba? Karumal, matindi yung ginawa nitong king na to, no? Nilagay pa, hindi lang niya ginawa, hindi lang siya sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang siya gumawa ng Diyos-Diyosan. Hindi lang siya lumuhod sa Diyos-Diyosan. Kung hindi yung Diyos-Diyosan na sinasamba at niluluhuran niya, inilagay pa niya sa templo na dapat sana si Yahweh ang sinasamba. Ganon katindi ang ginawa niya. Gaano kasuklam-suklam yung ginawa nitong si Manasseh. Kaya hindi pa yan, tingnan niyo pa.
Dun sa verse 4 yun, nagpagawa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, sa lugar na pinili, ayun pala yun, sa lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya ay dapat sambahin. Doon nilagay. Ano pa, verse 5, sa dalawang bulwagan ng templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar sa pagsamba sa mga bituin. Nai-imagine niyo po ba? Kung kayo kaya si Amang Yahweh. Joke. Sorry, mali naman yon. Verse 6, sinunog rin niya ang anak niyang lalaki. Imagine niyo po. Ganun siya na brainwash ni Molek. Tingnan niyo, sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay na, at sa mga nanguhula. Ganyan siya katindi. At napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito ay nagalit sa kanya. Anong sumunod dyan, anak? Ayan pa, yan yung sinasabi ko. Ang ipinagawa niyang rebulto ni Asherah, pinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kay na David at Solomon, sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel. Ang lugar na ito ay pinili ko upang ako ay sambahin magpakailanman. Pananatilihin ko sila sa lupaing ibibigay ko sa kanilang mga ninuno kung saan nila, kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila. Yan ang pangako, no? Kung merong if, may word na kung, susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moses. Ngunit, pero kung hindi sila nakinig, sa halip sumunod sila kay Manase sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Matindi, di po ba? Sa kwento ng mag-ama, si Hezekias, napakabuti ng tatay. Ang anak, ganyan, katindi ang ginawa, hindi niya tinularan ng kanyang tatay. Ano yung nakita nating lesson doon? Alam natin, tayo na matagal na dito, napag-aralan natin yan, na yung pagiging responsable sa sarili nating desisyon, choices sa buhay, o behavior. Totoo na matutulungan ka ng parents mo kung susundin mo ang mga aral nila galing sa Biblia. Pwede rin naman na ipahamak ka ng parents mo kung hindi galing sa Biblia ang itinuturo sa'yo. Pero ikaw ang pipili sa dalawa, no? Susunod ka ba sa parents mo or hindi? Dahil yan ay galing sa Biblia tinuturo sa'yo. Kung hindi naman, susundin mo rin ba sila o hindi? Dahil hindi galing sa Biblia yung tinuturo sa'yo. Laging choice. We are all responsible to our own choices. Hindi pwedeng sagutin ni Itay si Victor kay Ama. Darating ang panahon sa dulo ng ating ginagawa. Hindi ko pwedeng sabihin na si Gamalia, sagot ko na. Okay na. Or si Jana pala. Kasi si Gamalia, si Jana mag-ano dyan. So, si Jana, sagot ko na. Kasi ang kulit tigas ng ulo Kaya Ama, sagot ko na si Jana. Hindi ganon. Lahat tayo harap sa Diyos, magsusulit tayo isa-isa, titingnan ko anong buhay ipinamuhay natin dito sa mundo nung tayo ay nabubuhay. Yung baby, hindi pa si Gamalia, hindi pa niya alam, hindi pa faith pa ng parents niya yung ano kasi hindi pa siya nakakapag-desisyon sa sarili niya. Pero ikaw na marunong ka nang magdesisyon sa buhay mo, simula nang ikaw ay magkaisip, ikaw ang mananagot sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo. Yun yung nakita natin, di ba? Ito, ang buti ng tatay, pero anong ugali ng anak? Pero in the end, magsusulit ang lahat individually sa harapan ng Diyos. Okay? So yun yung nakita natin sa kwento nila.
So, ganun katindi ang ginawa ni Josiah, sorry ha. Si Josiah na kasi yung susunod nating pag-uusapan. Dahil ang gusto nating pag-usapan talaga, ang bida natin dito ay si Josiah. Pero si Manasseh yun, no? Matindi yung ginawa niya na lahat ng pati ng mga salamangkero, pati mga nagmamagic, pinaniniwalaan niya yan. Hindi higit sa binigay na kautusan sa kanya ng Diyos, hindi niya talaga pinansin yan. Binaliwala niya ang kautusan ng Diyos. No? So, oh, ngayon, pupuntahan natin si Josiah. Nandun na ba tayo? Noong panahon ni Josiah, na, na gusto na nating pag-usapan, kasi yung mga Israel daw noon, tuluyan ang nawala. Yung hilagang kaharian ng Israel nawala na dito sa Timog, or na tinatawag nating Kingdom of Judah. Meron pa mga natitirang mga mabubuting tao, pero talamak na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan sa panahon na yon. Pati na rin sa Jerusalem mismo, dahil nga, ayan, tinuro ni Manasseh bilang hari, sinunod ng mga nasasakupan niya. So, sa Jerusalem mismo, nakita natin na supposedly yan yung pinakabanal na lugar diyan sa Judah. Ano nangyari? Nagkaroon ng pagsamba kay Baal, kay Asherah, pati ng mga Diyos-Diyosan ng mga kaharian. Ngayon pupuntahan natin ang kwento ni Josiah sa 2 Kings chapter 22 na tayo. So, diyan lang kayo mga kapatid at masayang magbasa, no? So, ito ang gusto nating makita. Dahil ang title natin ay Restorationism, itong si Joshua, ipapauna ko nang sabihin sa inyo na siya ay restorationist. Yun yung term na. Sa verse 1, sabi riyan, si Josiah, ano pa sinasabi ko? Joshua o Josiah? Josiah, okay. Si Josiah ay 8 taong gulang nang maging hari ng Judah. So, mas bata, no? 12 years kanina si Manasseh. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedidah, na anak ni Adaya, na taga Bosca. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Tignan niyo yan, ha? Siya, bilang sa murang edad, naging kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi ko na maalala sa isip ko. Alam ko, merong nag-alaga sa kanya na pero hindi ko na kasi maalala. Ayoko magkaroon ng private interpretation dyan. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David. Di ba? Si David talagang magandang, siya yung sinasabi pag mabuting hari, naalala niyo? Yung mabuting halimbawa ni David yung binabanggit kapag ang hari ay mabuti. Naalala niya yan. So, hindi lang naging bad may episode na nagkamali si David pero naging mabuting hari siya. Dahil para sabihin siya yung standard ng kabutihan, di ba? Matindi yon. Okay? So, tinularan niya raw yung ninuno niya si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. So, alam na natin yon, no? Kasi babalik natin sa original eh. Sino ang nagpakilalang Diyos? Si Yahweh. At sinabi niya na huwag gagawa ng ibang Diyos at maliban sa kanya, walang ibang Diyos. Siya ang sasambahin, huwag gagawa ng ibang Diyos, huwag luluhod sa ibang Diyos. At yun ang natutunan ni David sa tingin ko, kasi mababasa natin sa verse 3, ng 18 taon ng paghahari ni Josiah, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan na anak ni Azalayas na apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, verse 4, pumunta ka kay Hilkias, ang pinakapunong pari, yung high priest ng panahon na yon, at alamin mo kung magkano ang salapi sa kabangyaman na nalilikom ng mga bantay pintuan. So may pera,
nakikita natin may inutusan siya papuntahin doon sa high priest, tanungin kung magkano na ang laman ng kabangyaman. Verse 3, verse 5, pagkatapos ipabigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpentero. So kukunin yung pera, ibabayad sa mga karpentero, mga manggagawa, mga kantero. Dapat din silang bumili ng mga kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Dahil gustong ipaayos ang templo, nasirang templo, ito yung gagawin nila. At 7, hindi na nila kailangan magbigay ng ulat tungkol sa nagastos sapagkat sila ay taong matatapat. So, napaka gandang description, ano? Kahit imaginein mo 'yon, dahil sa pagiging tapat mo hindi ka na kailangang ano 'yon, mag-report, no? Dahil ganun ang reputasyon mo. Verse 7, 8. Pagdating ni Shaphan sa templo, so may plano kasi si ano diyan, si Josias, no? I-restore yung templo. Sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Sinabi nung na pinakapunong pari, si Hilkias yun, di ba? Sinabi kay Shaphan na inutusan ni Josias, ni King, na si Josias. Sabi niya, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan at ang nangyari, ibinigay kay Shaphan at binasa naman ito doon sa king. No? So yung kautusan, that time, alam natin na salita ng Diyos. Yon. Verse 9, nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa pagsuway ng ating mga ninuno sa mga pinag-uutos. Ano yan? Bakit ganyan? Ahari at inuulat na nabilang na ang salapi sa templo. Di ko maintindihan yung pagsuway ng ating mga ninuno sa mga ipinag-uutos sa ahari. Ano yan? Baka may mga mali dyan. Teka lang ha, babasahin ko yung anong version? 22 ano? 9. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya. Oo nga, ba't ganyan yung aking ano? Meron kayong ibang translation? Papasa nga. Ayan. Tama na to. Si Shaphan nakalihim ay pumaroon sa hari. So mas malinaw to, no? Tingnan natin mabuti. At iniulat sa hari na sinasabi, inilabas na ng iyong mga lingkod ang salaping natagpuan sa bahay at ibinigay na sa kamay ng mga manggagawa na nangangasiwa sa bahay ng Panginoon. So ang plano niya, i-restore ang tahanan ng Diyos. At verse 10, sinabi ni Shaphan nakalihim sa hari, sabi niya sa king, na sinasabi, si Hilkias na pari ay nagbigay sa akin ng isang aklat. At ito ay binasa ni Shaphan sa harapan ng hari. So yun na yung God's word, binasa sa harapan ng hari. At sabi diyan, nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan. So, specifically dito sa verse 11, sinabi na yung aklat na nakita at pinabasa sa hari ay aklat ng kautusan. No? Kanyang pinunit ang kanyang kasuotan. Yun yung naging attitude ni Josiah. At gusto kong sabihin sa atin na wait lang po, medyo nawawala yung ano. Yung binabasa ni sino to? Si Shaphan na kanyang secretary, kay King Josiah binabasa to, ang nagbigay sa kanya yung high priest na si Hilkias.
para basahin sa king at nakita natin ang naging attitude niya, yung pinunit ang kanyang kasuotan. 'Pag pinunit yung kasuotan sa kanilang panahon, yun yung matinding emosyon, bighati na naramdaman niya nung binasa sa kanya yung kautusan. Ngayon, babasahin natin kung ano yung kautusan na kung saan kaya hindi natin binabasa sa Exodus kasi ang Ten Commandments nasa Exodus yan, no? Deuteronomy yung binabasa natin kasi ang Deuteronomy daw ay parang updated version ng law. Siya yung law 2.0, no? Or siya yung summary ng buong law ng Israel. At hindi natin babasahin yung buong Deuteronomy, babasa lang tayo ng isang chapter para makita natin kung ano ba talaga yung law noong panahon na yon. Na ngayon, bakit ganito ang naging response ni King? Sobrang nasaktan siya, sobrang napighati siya, nahirapan siya. Yung pakiramdam niya talagang nagdadalamhati siya sa nangyari, no? Dahil imagine niyo, pinulit yung damit niya, yung kasuotan niya. So, basahin natin yung law. Sa Deuteronomy 13, verse 1, anak. Deuteronomy 13, verse 1. Ito yung batas, na nabasa niya. Sa tingin ko, at nag-agree ako kay Kuya Sian, inaral niya to, at agree ako kasi nabasa ko na rin. Ang sabi riyan, kung sa inyo ay may lilitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng mga kababalaghan, mga miracles, ano? O kaya ay nagkatotoo yung mga kanyang mga pahayag, mga prophecy niya nagkatotoo, no? Propeta lumapit sa iyo, nakita mo, lumitaw sa tabi mo, nakakapag-interpret ng mga dreams, at nangyari yung mga sinasabing prophecy. Pero tingnan nyo to, verse 2. Subalit, hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman ninyo kilala. Ano ang dapat nyong gawin? Verse 3. Huwag kayong makikinig sa Kanya kahit pa kung ikaw ay may sakit na pagaling ka, o kaya yung dream mo na naginip ka, pina-interpret mo, ang galing ng interpretation at nangyari, parang accurate. Pero ang sabi sa'yo, sumamba ka dito sa Diyos na to. Dahil ito ang pinagmulan ng aking wisdom. Di ba? Ang sabi riyan, huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Bakit si Yahweh lamang ang inyong sundin? Siya ang nagmahal sa inyo? Siya lang naman ang lumikha sa inyo? Siya lang naman ang naglilinis ng hangin kaya kayo nakakahinga? Kaya kayo buhay? O ako? Di ba? Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Verse 4, matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. Next. At ang mga propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip, ano raw ang dapat gawin? Utos to, kautosan to. So, kung ganyan ang propetang lumapit sa inyo, kahit gaano pa kaganda at katotoo yung mga interpretation niya sa panaginip nyo, ano ang dapat, kung niyayaya kayong sumamba sa ibang Diyos na hindi nyo kilala, ano ang dapat yung gawin? Dapat siyang patayin sapagkat inuudyokan niya kayo o ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Again, naalala niyo yung kanina binasa natin sa Deuteronomy 5, paano niya pinakilala ang kanyang sarili? Inuna niyang sabihin yung napakahimahimalang ginawa niya. Ako ang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto.
hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo, iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Lagot. So ayan, isa yan, mga propeta, no? Yung mga spiritual na tao na nakikilala nyo, na kung saan nagbibigay ng mga prophecy at yung prophecy na ano ay nangyari sa panahon nyo, kaya oops, delikado. Pero may sign, di ba? Kung hindi nyo kilala. Ang problema, tanong ko kayo, tanungin natin ang ating mga sarili. Kilala ko nga ba si Yahweh? Dahil kung hindi nyo kilala si Yahweh, tapos hindi nyo kilala itong pinapakilalang ng propeta na magaling, ano mangyayari sa atin? Diba? So, naisingit ko lang naman yan. Anyway, sa verse 6, eto naman, another, sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, hindi na to propeta, hindi na to ibang tao, kapatid, anak, asawa, o kahit si Jipa na best friend mo. Joke. Matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala again. O kaya ay sa Diyos-Diyosan, sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo. Next, anak. Huwag ninyo siyang pakikinggan. Kahit pa best friend mo yan, asawa mo yan, anak mo yan, kapatid mo yan. Di ba? Hindi na ito ibang tao, malapit sa puso mo to. Ang sabi, wag ninyo siyang pakikinggan, wag ninyo siyang kaaawaan o pagtatakpan. Sa halip ano? Ay, antindi Diyos ko po. Mamaya, na secret lang yan, Tita Stella. Medyo bigyan natin ng dating yung pagsasabi natin ng Sabi rito, so, balik natin dun sa verse 6, ay 7 ba yun? Yeah, 6. Sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa, o matalik na kaibigan, lahat yan close sa puso mo. Lahat yan mahirap hindian yan. Di ba? Pero may sign naman na sinabi, malinaw ang sinabi ng God. Na hikayatin kang sumamba at maglingkod sa Diyos ang hindi naman ninyo kilala dahil kilala ninyo si Yahweh, ang tunay na Diyos. O kaya ay sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo. Next. Huwag ninyo siyang pakikinggan, huwag ninyo siyang kaawaan o pagtatakpan. Sa halip, ano raw ang gagawin nyo? Oh my God! Anak, kapatid, best friend. Diba? O kaya, sa panahon nila, ganito ang ginagawa. Ang nilapitan, kung ikaw yon, nilapitan ka ng kapatid mo at hikayatin kang sumamba sa ibang Diyos o sa Diyos ng bago niyong lugar na pinuntahan dahil nag-migrate kayo sa Canada, iba na ang Diyos doon dahil hindi kayo makapunta dahil malayo yung church na dapat ay pupuntahan nyo. So dito na lang ako kasi malapit dito. Pwede naman yun sa puso ko. Naiintindihan naman ng Diyos yung heart ko Alam ng Diyos ko anong heart ko, na siya ang Diyos ko. Pero doon ka pumupunta sa simbahan na kung saan iba ang kinikilalang Diyos. Dahil lang sa ayaw mong mag-effort, ayaw mong masaktan yung kapatid mo, best friend mo, o anak mo na naghihikayat sa'yo. Asawa mo. Kasama doon yung asawa, Hindi Sa totoo lang, very subtle yan. Sa totoo lang, may kilala akong ganyan na hindi ko everyday matindi yung dasal ko para sa kanya, specific prayer para sa kanya. Dahil very subtle yan. Asawa mo, isasama ka sa, hindi ko sinasabi na pero again, sasabihin ko na to, dahil si Tita Stella nagmamadali. Ito ay panahon ng Old Covenant. Tayo ay nasa New Covenant na. Sa panahon natin, hindi mo pwedeng gawin na dahil yung best friend mo, sumasamba sa ibang Diyos-Diyos, tapos sinihikayat ka pa,
So ang gagawin mo, pupuntahan mo na lang at papatayin mo na lang yung kapatid mo o best friend mo or asawa mo, dahil napakabait naman talaga ng asawa mo. Ang galing talaga ng mga kapatid ko dito, ang gagaling mag-isip, eh. Kung naririnig niyo po sila, kayo na nandiyan sa mga ano, matutuwa kayo sa mga kapatid natin dito. May mga perspective na agad sila at may advance na naiisip. Anyway, thank you for your, comment. Nakakatulong din po sa akin 'yan kapag naririnig ko 'yan. So, ang punto nung panahon na yon, hindi kapareho ng panahon natin. Ngayon hindi ka puwedeng pumatay ng tao, huwag kang papatay ng tao dahil yung asawa mo sumasamba sa Diyos-Diyosan kaya ngayon papatayin mo nila asawa mo, anak mo, nahikayat ng best friend dahil close sila ng best friend, eh, papatayin mo na lang silang dalawa? Hindi mo puwedeng gawin 'yon, wag mo pong gawin 'yon, no, dahil hindi po tama 'yan. Actually sa kanila, sa kanila, puwede nilang gawin 'yon kasi 'yun yung utos ni God. 'Yun yung kautusan sa kanila. 'Yun yung batas na dapat sundin nung panahon nila. 'Di ba? So, ah, ang sabi, ang nilapitan, ang unang babato sa kanya, "Kaya mo 'yon?" Nung panahon na yon, buti na lang wala tayo nung panahon na yan dun ano. Pagkatapos ano pa, ang mga taong bayan, asawa mo o anak mo babatuhin, ikaw ang unang babato tapos susunod na sa'yo yung mga taong bayan hanggang sa mamatay yung anak mo, asawa mo o best friend mo, 'di ba? Napakahirap niyan, matindi yan. Pero ano yung pino-point sa atin nun? Ano yung pinupunto sa atin nun? Ang batas ng Diyos ay batas ng Diyos na dapat sundin. Sa atin naman, iba naman na yung batas ngayon, 'no? At kayo na yung mag-aral, mga kapatid. Mag-review po kayo kung paano. Pero hindi tayo nasasakop sa batas nila, hindi tayo papatay ngayon. Verse 10, batuhin ninyo siya hanggang mamatay sapagkat hinihikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Kapag ito ay nabalitaan, ito ang reason nung panahon nila. Kapag ito ay nabalitaan o napabalita sa buong Israel, wala nang mangangahas pang gumawa ng ganoon at magkakaroon ng takot ang lahat. Dahil sa panahon na yon, kapag gano'n ang ginawa, talagang iiwas na sila na gawin pa yung hindi naaayon sa kautusan ni Yahweh. Sa halip, ang gagawin nila ay sumunod sa kautusan ng Diyos na si Yahweh. Okay? So, ano pa, anak? May sumunod pa ba? Ano yung gusto nating makitang aral kay Josiah? Si Josiah, matindi ang pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos. Sa paanong paraan natin nasasabi yon? Sinunod niya ang salita ng Diyos. Kung ano yung ipinagagawa sa salita ng Diyos na nabasa niya, yun ang ginawa niya. At yun ay mababasa natin babalik tayo sa 2 Kings, anak. Kasi may nilaktawan tayo. Ayan. Yan na ba yun? Ayan, tama. Sa 2 Kings 22 verse 12. Dahil kaya natin nasasabi na pinahalagahan ni Josiah ang salita ng Diyos. Dahil ito, may nakita tayo sa gawa niya. Ito yung ginawa niya. Pinulong niya si Hilkias na pari, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikayas, ang kalihim na si Safan yung inutosan niya, at si Azayas na tauhan ng hari. Sinabi niya ganito, sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin, dahil sila yung man of God na in-anoint ng God, yung, di ba, yung high priest. So, sila yung namamahala sa paglapit sa Diyos. Ang sabi riyan, sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin at sa buong Judea, tungkol sa nilalaman ng aklat na ito, matindi ang galit ni Yahweh sa atin. Dahil, ano yan, aklat
Oh, may kulang na naman. Bakit ganyan yung aking Bible? Yung pinagkuhanan ko. Babasahin ko dito kay Tita Stella. Anong version? 13. 22:13. Humayo kayo at sumangguni sa Panginoon. Alam natin, pag all capital yung Lord, Yahweh yan. Para sa akin sa bayan, para sa akin sa bayan, at para sa buong ah, Juda, tungkol sa mga salita ng aklat na ito na natagpuan, malaki ang puot ni Yahweh na nag-aalab laban sa atin. Hindi niya ine-exempt ang sarili niya. No? Sapagkat hindi sinunod ng ating mga ninuno ang mga salita sa aklat na ito upang gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat tungkol sa atin. So, lahat ng nasusulat tungkol sa kanila, ginawa, kaya ayan, nagalit ang Diyos. Alam nyo, sa mga nagbasa ng Bible, kung ilang taon na ang nakaraan. Saan pa nagmula ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Di ba? Naalala nyo si Solomon? Na second king o third king. Si Saul, si David, and then siya. Dahil sa maraming magagandang babae, maraming Diyos-Diyosan yung mga naging wife niya, ayan, natangayan. Nagsimula kay Solomon niya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na yan. Pero, ang gusto natin, ito, si Josiah ang tingnan natin, ano? Pwede namang, tuloy muna natin bago pa ako mag-comment, no? Verse 14, kaya't sina Hilkias na pari, Ahikam, Akor, Safan, at Asaya ay nagsiparoon kay Hulda na babaeng propeta. So may propetang babae, ano po, at marami yan. Na asawa ni Shalom na anak ni Tikba, na anak ni Haras, nakakatiwala ng mga kasuotan. At verse 15, at sinabi niya sa kanila, sabi ng propeta, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sino ang Diyos ng Israel? Si Yahweh. Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo. So, sino nagsugo sa kanila? Si Josiah. Ang sinugo niya, yung high priest, pati na si Safan na kanyang kalihim, di ba? Si Hilkias, ayun, nasa verse 40. Sinugo niya yung apat na yan, 1, 2, 3, 4, apat, si lima, pati si Hilkias na pari. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo, sino yung nagsugo? Si Josiah. Ito yung pinapasabi kay Josiah. Ganito ang sabi sa verse 15, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo sa akin, ganito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mamamayan nito ang lahat ng salita ng aklat na nabasa ng hari sa Juda. Verse 17, verse 16, ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito, mas madaling intindihin naman yung Tagalog nito, no? So, it's good na marami kayong translation ng Bible kasi ganyan na nangyayari kung minsan kung isa lang yung Tagalog translation nyo, nawawala yung essence, ano? Ayan, sa 16, mas gusto kong basahin ito, o 15. Ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi, verse 17, ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako. Di ba? At sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman na sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo rito. So yung sa bayan, ganun ang gagawin niya sa hari ng Juda na si Josiah that time. No? Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo at ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo ng iyong kasuotan. Next. Okay. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang paghihirap ng gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng mga ninuno. Ang lahat ng ito ay sinabi nila sa hari.
So, kung ikaw si Josias, napakaganda ng sinasabi tungkol sa'yo. Nakita ng Diyos na nagsisi ka, nagrepent ka, matindi yung lungkot mo, na ayaw mong mapawalay sa Diyos, gusto mong mapalapit sa'yo, ayaw mong maging makasalanan ka, at dahil naintindihan mo na ang makasalanan, kasalanan ang naglalayo sa Diyos at sa tao. Or pag nagkasala ka, alam natin, pagtalikod na yun sa Diyos. Sunod sa Diyos ay pagmamahal sa Diyos. Pag tinalikuran mo siya, hindi mo na siya mahal, nagkakasala ka. Okay, so, kung ikaw si Josiah, okay ka na. Ano maiisip mo? Pwede mo maisip. Okay na pala ako eh. Okay pala ako sa mata ng Diyos eh. Okay na ako. Pwede na akong mag-relax kasi sinabi na sa akin ng God eh. Ah, pwede na ako mamasyal sa Japan, sa Italy, sa Europe, sa or 'di ba bahala kayo diyan. Eh kayo naman talaga yung makasalanan. Pwede niyang isipin 'yon, naisip niyo ba 'yon? Kung ako 'yon siguro gano'n ako pero ayoko na ng maging gano'n mag-isip, 'no? Gusto ko ayokong mag-isip katulad ng kung paano si Mabel nag-iisip. Ang gusto ko mag-isip ako kung paano nag-isip si Josiah at ano ang naging tugon ni Josiah sa ganitong ano, sinabi sa kanya. Ang bayan niya tatanggap ng parusa. Pero ikaw dahil nakita kita na nagsisi ka talaga ng taos-puso, pinagsisisihan mo ang mga pagkakamali mo, pinunit mo ang damit mo, kasuotan mo dahil sa lungkot mo na ayaw mo mapawalay sa akin, gusto mong mapalapit sa akin. Ito ang mangyayari sa'yo. Payapa ka, mamamatay ka ng payapa sa piling ng iyong mga ninuno. At hindi lang yun, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Eh, hindi ko na pala mararanasan, so okay na ako, di ba? Pero hindi ganun si Josiah. 2 Kings 22 tayo. Uh-huh. Sorry naman po ang aking mga sa verse so, gusto nating makita yung naging attitude ni Josiah, no? Hindi siya naging makasarili. Okay na ako, kampante na ako. O kaya, ah, ah, hindi niya binaliwala yung kasi doon sa lugar na yon, sa lugar na, na napuntahan nila o pinaglagyan sa kanila, ang uso doon sa panahon na yon ay napakaraming Diyos-Diyosan. At talagang sa kanila, ang mga Diyos-Diyosan ng sinasamba. Talamak sa kanila or yun yung pinaka way of life nila. No? Eh, pwede naman nating sabihin na or pwede namang isipin ni Josiah na ah, siguro dahil yan yung uso ngayon or yan yung lakaran ngayon, maraming tao ang sumasamba sa Diyos na yan. Hindi naman masama yung ginagawa nila. Nakikita naman natin na sumasamba sila. At hindi na mahalaga yung tamang doktrina. Or hindi, pero hindi po ganun ang sinabi ni Joshua. Ay, ni Josiah. Bakit si Joshua? No? Si Josiah. Si Josiah, sa isip niya, binalik niya kung ano yung batas na binasa natin sa Deuteronomy 13. Kung ano ang nakasulat doon, yun yung kanyang gustong sundin. Dahil yun lang ang magiging paraan para makabalik sila sa piling ng Diyos. Para nang sa gayon, hindi nasasabi ng Diyos na lahat ng tumalikod sa akin, wala akong magagawa. Sila yung umalis sa piling ko. Di ba? Hindi ako ang sinasamba nila. So, ito ang katapat na parusa. Daang taon bago ibigay ng Diyos yung hatol. Naiisip ko lang sa panahon natin,
sobrang subtle ng masyadong pailalim kung paano tayo hatakin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ito rebulto. Pwede ngang yung trabaho mo, yung schooling mo, yung mahal mo sa buhay, yung mga friends mo, yung anak mo, gadgets mo. Tama, salamat kapatid. Ano pa? Yes. Yung mga Korean movies na yan, ilang oras. Talagang tinry ko yan, pero in the end talagang ang sakit ng kalooban ko, ang sakit ng puso ko. Sabi ko, isang episode na lang, Ama, isa na lang. Pero tinapos mo na. Diyos ko po, patawarin ako ng Diyos. Di ba? So, isa lang naman ang Diyos eh, ang lumikha. Pero ang totoo, sa simbahan na dinadala sa'yo o hinahatak ka, ang sinasamba ay napakarami. Sabi nila, hindi nila sinasamba yung mga rebulto, hindi nila niluluhuran yung mga rebulto, inaalala lang nila yung mga magagandang ginagawa nila. Pero hindi po totoo. Si Mary, dinadasalan niya. Si Jesus Christ, dinadasalan. Si Jesus Christ, nagturo kung paano magdasal. Ang sabi ni Jesus Christ, paano ka magdasal? Kay Yahweh ka magdarasal. Sa pangalan ko, kasi ako ngayon, nasa sakanan niya, ako ang magpapaabot ng iyong dasal sa kanya kasi katabi niya lang ako, no? Ako yung tagapamagitan niyo, no? So, at higit pa doon, talagang mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo tayo lang naman na nakakaalam, hindi ko kayo i-assess, hindi niyo rin ako dapat i-assess. Yung sarili natin ang nakakaalam kung paano natin sinasamba ang Diyos sa araw-araw. Hindi tayo araw-araw magkakasama, no? At alam din natin sa sarili natin kung kailan tayo tumatalikod sa Diyos. So, kung ikaw nadama mo na may spirit ka, ko-convict ka ng Holy Spirit eh. Ramdam mo yan eh, huwag mong baliwalain. Sundin mo yung sinasabi sa'yo ng God through His Spirit na siyang nagko-convict sa'yo. Pag meron masakit dyan sa puso mo, dahil sa anak mo o dahil sa asawa mo o dahil sa best friend mo or dahil sa gusto mo lang i-please yung asawa mo, magdasal ka na, humingi ka ng tulong sa Diyos na muli kang ibalik sa piling niya. I think, oras na yon para magdasal ka kung may nararamdaman kang pain dyan, na ramdam mo na wala ka na sa piling niya. Dahil ang Diyos, seryoso siya. Ayaw niya ng 99% na relasyon sa'yo. Gusto niya mabuo ang relasyon sa 100%. Nasa kanya ka. Siya ang ama mo. Ayaw niya na ibang ama ang tatawagin mong ama. Tulad ng ginawa ng mga Israel. At salamat sa kwento ni Josias na siyang nakita natin. Ang pagbabasa ng Bible, napakahalaga sa kanya. Nung binasa sa kanya yung Bible, that time, yun yung Bible, panahon niya, ano yung attitude niya? Nakinig siya? Hindi naman niya, inintindi niya kung ano yung sinasabi roon. Kaya't nasaktan siya. Ramdam niya na wala na siya sa piling ng Diyos, na malayo na siya sa Diyos, na tinalikuran niya ang Diyos. Or hindi lang siya, buong bayan na nasasakupan niya. Dahil siya ay hari. Di ba? So, at hindi niya sinabi na yung mga cliche ng God looks on the heart. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso ko. Madalas nasasabi natin yan eh. No? Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa ko buong linggo? Hindi na nga yun yung issue eh. Huwag na nating tingnan ng isa't isa. Tayo mismo, kung ano, tanungin natin,
Anong ginawa ko buong linggo? Sinamba ko nga ba si Ama o tinalikuran ko siya buong linggo? Dahil may linggo naman, may Sunday service naman, makikinig ako, doon ako aawit, doon ako si Josiah, isa pa na nakita natin bukod sa pagiging pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos, nakinig siya, binasa niya, sinabuhay niya, ginawa niya. Ano pa yung nakita natin sa buhay ni Josiah? Restorationist siya. Hindi lang yung sarili niya ang gustong maligtas. Gusto niya na ang buong bayan niya maintindihan ng salita ng Diyos, magsisi, talikuran ng kasalanan, bumalik sa piling ng Diyos, nang sa gayon mapatawad, humingi ng tawad sa Diyos at manumbalik sa dating relasyon sa Diyos. Orihinal na Kristyanismo, relasyon sa Diyos. Hindi ito yung pag Sunday lang, may relasyon ako sa Diyos, or pag Wednesday night, kasi may fellowship tayo, may relasyon ako sa Diyos. Or pag Saturday or Tuesday or Wednesday or Thursday, Friday, meron naman ako ina-attend na fellowship. Hindi po ito yon. So bukod sa pagiging connected mo sa God, naintindihan mo na mahal mo siya dahil una kanyang minahal. Kaya ngayon, gusto mo na siyang mahalin at naintindihan mo na sinabihan ka niya na magmahal ka ng iyong kapwa, pati na ng iyong kaaway, dahil naintindihan mo na yun ay kautusan sa New Covenant people, as a New Covenant people, ikaw, bagong covenant na. Kung paano nagmahal si Jesus Christ, ganun ang inuutos sa atin. Dati, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ngayon, mahalin mo ang iyong kapwa kung paano ka minahal ni Jesus Christ. Ito yung pakikipagtipan natin sa Diyos ngayon. Hindi na tayo pupunta sa kaibigan natin na sumasamba sa Diyos-Diyosan para patayin sila. Pero, sabi nga ni Inay, pwedeng relasyon daw yung siguro, Inay, hindi naman siguro tama yung term na patayin yung relasyon o putulin yung relasyon. Ano? Dahil tayo, restorationist tayo. Patuloy ka kasi yung mabuting halimbawa mo ng pagmamahal sa Kanya ang maghahatak sa Kanya para muli siyang bumalik kay Yahweh. Hindi sa'yo, ha? Madalas kasi, yun eh. Madalas kasi ang nangyayari sa atin dahil akala natin, okay tayo, tama na tayo, gagawin ko to nang hindi nanghihingi ng advice kay Ama. At nagiging emotional na tayo hanggang sa ang nangyayari, hindi na natin talaga nagagawa yung tama. Naalala niyo yung mercy? Yung mercy, hindi sa lahat ng pagkakataon na i-apply. Naalala niyo yung patience, naalala niyo yung prudence, diligence. May ano yan, may balance dapat. May parang isang spectrum, buo dapat. At balance siya. Okay? Pero ito, ngayon, si Josiah as restorationist, yun yung tingnan natin, no? Meron kang pagkakataon na maging restorationist. Ano na ang gusto mong gawin ngayon? Gagayahin. Siguro, pwede kong sabihin na gayahin natin si Josiah. Hinanap o pinakinggan ang salita ng Diyos, ipinamuhay, inunawa, humingi ng tulong sa Diyos, humingi pa siya ng payo o nagpadasal pa siya sa kanyang mga sa high priest, 'di ba? Sa mga may gawain ng ganon, mapalapit, humingi ng payo sa Diyos sa pamamagitan nila, 'di ba? Humingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng propetang si Hulda. At ayun, naitama siya, 'di ba? So, meron siyang ginawa, hindi lang siya nakinig.
Yung katulad ng lumang sasakyan, inayos niya inalis ang alikabok, kininis ng sandpaper yung mga kalawang, pininturahan ng maganda na ibalik sa orihinal na ganda. Pwede rin po yun sa atin. As true Christians, kung tutularan natin yung ginawa ni Josiah. So marami pang susunod na attitude ng pagiging restorationist. Yun pa yung mga susunod na series ng isang buwan. So, pakinggan po natin yung mga susunod. At next time, uh, actually, supposedly, si Jana pa yung magtuturo. Uh, ayun, nagkasundo na lang kami. Ako na lang muna. Okay? So, para sa Diyos, ang doktrina niya ay napakahalaga. Lahat ng sinabi niya na gawin natin, sa panahon natin, hindi na yung papatay ng mga sumasamba sa Diyos na. At hindi ka na rin papatay ngayon ng mga animals para maghandog kay Yahweh dahil ang handog ni Ama na gusto sa'yo, yung puso mo, yung katawan mo, yung living sacrifice mo. Nagsasakripisyo ka ba? Yung katawan mo, saan mo ginagamit ngayon? 'Di ba? Yun yung ano natin sa sarili natin. Gusto nating sundin ang nakasulat sa Biblia. Gusto natin na maintindihan na merong message. Sa kanila, yung simpleng message na darating ang panahon na ito ang hatol ko, mangyayari sa kanila to. So, ano yung gagawin nila? Dapat mag-repent sila at bumalik sa Diyos. Tulad din natin, darating ang judgment. Sa judgment na yun. Hindi ka na pwedeng mag-repent that time. Hindi ka na pwedeng, ngayon pa lang ngayon ko wi-witnessan si yung asawa ko kasi yung asawa ko andun sa kabila. Hindi na yon. Pagdating ni Jesus Christ, ang tanong lang, kung nakita ka dinatnan ka ni Jesus Christ na nasa faith ka. So ano yung faith? Faith ni Jesus Christ? Ano yung faith ni Jesus Christ? Faith ni Abraham? Di ba? Kung dadatnan ka ng ganon, kasama ka sa magre-restore, yung ultimate restoration. Tayo naman, yung maitutulong natin na ma-restore ang pamilya natin. Alam nyo na marami pang dapat baguhin sa atin. At kung may nakikita kayong gano'n na may kapirasong kalawang sa magkusa na kayo na kinisin nito. Kung hindi mo kayang pati ipintura gawin, edi ikaw na, humingi ka ng tulong sa kapatid mo, tulungan mo kung ako yung magsasad, isa ay magpipintura hanggang sa bumalik sa tamang original na anyo. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Kaya nga, bawat isa sa atin pinagkalooban ng Holy Spirit eh. Dahil may gagawin tayo at meron tayong itutulong mo o may ilalay down tayo bilang parte ng isang katawan. Kahit pa buhok yan, kahit pa hinliliit sa paayan, kahit pa kuko yan, mahalaga po yan. Mahirap may patay na kuko, ha? Anyway, so, restorationist din tayo, mga kapatid. At ang topic natin, restorationism. At gusto nating tularan ang pagiging restorationist ni Josiah. I suggest, basahin niyo uli yung kwento ni Josiah at yung mga scripture na kinote natin. Pero, lastly, ano yung verse nandyan, anak? Sabi ni Jeremiah, ito yung napakaganda attitude. Nang dumating ang iyong mga salita, aking kinain sila. Kinain ni Jeremiah ang salita ng Diyos. Sila ay naging kasiyahan ko at ligaya ng aking puso. Alam ko naman, alam niyo na figure of speech yung kinain. At alam kong nabasa niyo yan kay Ezekiel, no? At
ang gusto nating makita dito, naging kasiyahan ko at ligaya sa aking puso. Ganun ba ang nararamdaman natin kapag nagbabasa tayo ng God's Word? Next, ang talatang ito ay nagpapahayag ng katulad na damdamin tungkol sa tamis ng mga salita ng Diyos. Sa awit 119 verse 103, gaano katamis sa aking panlasa ang iyong mga salita. Mas matamis pa, mas matamis kaysa sa pulot sa aking bibig. Di ba matamis ang honey? Yung pure honey? Di ba? Ganyan ba sa iyong panlasa ang salita ng Diyos? Next. Ito yung dalawang lalaki na kinausap ni Jesus Christ, yung papunta sila sa Emmaus, nasaksihan nila yung resurrection, kausap nila si Jesus Christ. Sabi nila, nung na-realize nila na si Jesus Christ na yung nagsalita sa kanila at salita ng Diyos yung sinabi sa kanila ni Jesus Christ, ito ang nasabi nila. Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Ano ang attitude mo tungkol sa salita ng Diyos? Okay? So, sabi rin nandiyan ba yung 1 Thessalonians 5:21? Sabi riyan, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Nandyan? Ay, wala. Sorry naman, hindi ko yan. Pero kayo na lang po ang magtingin, ha? Ngayon, pupuntahan na natin. Ito na nangyari. At may ginawa si Josiah. Last na to. Verse 2 Kings 23. So kanina binasa natin 21, 22, nasa 23 na tayo. Ito ang ginawa ni Josiah. Sabi riyan, wala. 2 Kings 23, verse 4. Wala. Sige. Good for you dahil meron kayong mga Bible, magbabasa tayo ng Bible. Sa verse 4, ito ang ginawa niya. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnayan kanino? Sa Diyos-Diyos ang si Baal, kay Asherah, at mga bituin ay ipinalabas ng hari. Si Josiah yon. Kay Hilkias, yung pinakapunong pari. Gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bantay sa templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem. Right? So ano pa? Sa libis ng Kidron at dinala sa Bethel ang abo. Verse 5, pinaalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Juda upang magsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa Juda at sa palibot ng Jerusalem. So, nagtanggal siya ng mga tao. Yung mga pari na hindi si Yahweh ang sinasamba, pinatalsik niya. Hindi niya pinagtrabaho doon. Ano pa? Verse 6. Ang ribulto ni Asherah ay ipinalabas niya sa templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem sa libis ng Kidron at doon ipinasunog. Pagkatapos ipinadurog niya ang mga uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Yun si Asherah. Verse 7, pinag-iba rin niya ang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo. Imagine niyo yun, ha? Yung mga prostitute na babae at hindi lang babae, may prostitute pang lalaki. Di ba? Ano pa? Ang ginawa niya. So, yung mga nagbebenta na yon, doon sila mismo nakatira na sa templo. Nagbebenta sa templo bilang pagsamba kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga telang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyos ang si Asherah. Di ba? Kalagim-lagim.
8. Tinipan ni Josiah sa Jerusalem ang mga pari ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa gawing kaliwa ng pintuan ng tirahan ni Joshua na gobernador ng lungsod. Ito pala yun, kaya lagi ko siya nababanggit. Ngunit, 9, ang mga paring naglilingkod sa dambana ng mga Diyos-Diyosan ay hindi pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Dapat lang, no? Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila pari sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. 10. Pinag-iba rin niya ang mga dambana sa libis ng Ben-Hinnom upang wala na makapagsunog ng kanilang mga anak bilang handog kay Molech. 11. Ipinaalis niya sa pintuang papasok sa templo ang mga kabayong inilaan ng mga naging hari ng Juda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito ay nasa tabi ng tirahan ng opisyal na si Nathan Melek sa bulwagang nasa may likod ng verse 12. Pagkatapos, ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Juda sa kaitaasang palapag na tirahan ni Ahaz, yung king na si Ahaz. Pati ang mga altar na pinagawa ni Manase, anong nangyari? Sa magkabilang bulwagan ng templo ay ipinagiba niya at ipinatapon sa libis ng Kedron. Verse 13, pinagiba rin niya ang mga altar sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng Olibo. At ano pa? Sa huli, verse 25. Ito na yung napakagandang description para sa ating bidang si Josiah. Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod na ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Molech. Nagkamali. Hindi. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at sumunod siya sa buong kautosan na binigay kay Moses, pinabigay ni Ama kay Moses. Yan ang naging career ni Josiah. At ngayon, ano na ang gagawin mo? Ano ang pipiliin mo? Yung sa kanila kasi, ang tradisyon sa kanila, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung uso sa kanila nga. Ngayon, sa atin, ano ang uso sa atin ngayon? Yung pagiging, ano ba yan? Yung mga kabataan ngayon na entitled sila, na ang feeling nila, alam na nila ang lahat. At yung mga kabataan na kung saan, gusto kong sabihin na hindi na nila naiintindihan ang Biblia dahil hindi sila iminulat sa pagbabasa ng Biblia. Kaya tayo bilang mga restorationist, tulungan natin ang mga kabataan na muling magbasa ng aklat ng Diyos. Hindi na yung law kung ano ang inuutos sa panahon natin ngayon. Higit sa mga kautusan, hindi naman binabaliwala yon. Ang mga wala lang doon yung paghandog ng pagpatay sa mga pagpatay sa mga hindi sumasamba sa kay Yahweh. Hindi natin pwedeng gawin yan. At hindi rin naman tayo pumapatay ng animals para pantubos sa ating mga kasalanan ngayon. Dahil tinubos na tayo ng dugo ni Jesus Christ. So, ano ang attitude mo sa Biblia? Huwag mo rin i-protectionan yung sarili mo against the Bible. No? Sinasabi mo, alam ng Diyos yung heart ko. Hindi ko na kailangan magbasa. Alam ko na yan. Alam ko na yung kwento na yan eh. Kahit ulit-ulitin mo pa yan kapatid, marami ka pa ring aral na maririnig mo dahil nagdarasal ka. Sa tuwing magdarasal ka, bago ka magbasa ng Biblia, daming ituturo sa'yo ng Holy Spirit na meron ka galing kay Ama. Sa tulong ni Ama, tutulungan kang maintindihan ng Biblia. So,
Katulad ni Josiah, tularan natin si Josiah kung saan inunang sundin ang Bible kaysa sa tradisyon. At hindi siya hindi niya binaliwala or nag-dedma-dedma lang kung ano ang nakasulat. Pinahalagahan niya, pinakinggan niya ng husto, inunawa niya at ipinamuhay niya ang nakasulat. Okay? So, pwede tayo maging restorationist. Kailangan nating itama ang mga sarili natin nang naaayon sa Biblia, naaayon sa mga apostol, kung paano sila naniwala sa katuroan ni Jesus Christ nung panahon nila. At sila na nauna, yung mga first century church, kanina meron akong ang first century church kasi, i-google nyo na lang, makikita nyo doon na kung paano sila namuhay noon. At mababalik sa alaala nyo at kung paano nyo rin babasahin sa Acts at saka sa panahon ni Jesus Christ, paano sila sumusunod kay Jesus Christ noon. Okay? So, yun yun. So, si Josiah, ganun ang ginawa niya at pwede rin nating gawin yan. Magbasa ng salita ng Diyos, makinig, dahil madali tayong makalimot, magbasa uli, bukas, ngayon, bukas, at tuloy-tuloy na. Okay? God bless everyone and thank you for listening. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, tulungan mo po kami na laging magpakumbaba sa iyo. Tulungan mo po kami na aminin namin sa sarili namin na madali kaming makalimot at hindi pa po namin alam ang lahat. Marami pang dapat baguhin sa amin. Kaya tulungan mo po kami na makinig ng makinig sa iyo, ipamuhay ito, at mabago ang buhay namin ayon sa iyong kalooban. Maging masunuring mga anak mo, maging tapat sa iyo, sumamba at maglingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa tulad ni Josiah. Sinusunod ang iyong kautusan dahil mahal ka niya. Tulungan mo po kami, Ama, na ganun din kami sumunod sa iyo habang kami nabubuhay dahil mahal ka namin. Ikaw ang aming Diyos at wala nang iba. Hindi po namin ninanais na gumawa ng ibang Diyos. Tulungan mo po kami, Ama, na ikaw lamang ang aming Diyos, sasambahin, mamahalin at paglilingkuran habang kami nabubuhay kasama ng iyong anak. Sa ngalan niya, salamat, Amang Yahweh. Amen.